Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagsapit ng Lunes, ay panibagong lakas ng loob ang baon ni Richilda para harapin si XP. Malaki ang naitulong ng pag-uusap nila ni Marvin. Gusto niyang malinawan kung ano ba talaga siya sa buhay ni XP once and for all. Hindi pwedeng manahimik lang siya at manghula kung ano siya sa puso nito. Aaminin din niyang sabik na siyang makita ito. Pero unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang nararamdaman niyang excitement. Ilang oras na lang kasi at uwian na, pero wala pa rin ito. Maya-maya ay pumasok si Frank sa department nila. Tumango at ngumiti siya bilang pagbati dito. Richilda, uuwi ka ba agad mamaya? Tanong nito. Minsan lang din niya ito makita sa opisina. Mas madalas ding wala ito roon. Si Mabel naman ay pinahinto na muna ni Frank sa pagtatrabaho dahil bawal na rito ang mapuyat ng husto. Sana. Bakit? May ipapahabol kang trabaho? Ito rin ang pansamantala nag-takeover sa trabaho ni XP, kaya paminsan-minsan ay ito nagbibigay sa kanya ng mga PO na episodes nila. No, it's nothing about work. May isang kaibigan lang na gustong kumausap sa'yo. Pwede bang sumama ka sa akin mamaya? She silently hoped it was XP. Sure, nasaan ba siya? Alam niyang baka sa boses niya ang pagkasabik. Basta sumama ka na lang sa akin mamaya. Sa daan ko na lang ipapaliwanag ang lahat. May ginagawa ka pa ba? Tapos ko ng trabaho ko. Hinihintay ko na lang ang oras at pwede na tayong umalis. Good. Kung okay lang sa'yo, lumakad na tayo. Mabilisan siya nagligpit ng gamit. Saka sumama kay Frank sa sasakyan nito. Tahimik lang siya habang nagbabiyahe kahit kating-kating ang dila niya itanong dito kung sino katatagpuin nila. Maya-maya ay sinabi nitong si Annalie ang nais makipagkita sa kanya. Pahapyaw inilahad nitong rason kung bakit pakakasalan ni XP ang babae. Richilda, I just want to thank you for agreeing to come with me. Gustuhin ko mang ipaliwanag sa iyo ang lahat, pero hindi akong dapat sumagot ng lahat ng mga tanong mo. Huwag kang mag-alala, mabait si Annalie. She's an angel. Inihinto nitong sasakyan sa pamilyar na resort. Doon niya unang maramdaman ang matinding saya kasama si XP. At ang unang heartbreak niya nang malaman niya may fiancé na ito. I know, sa palagay ko, kailangan ko na rin gawin to. Pinatay nito ang makina ng sasakyan at nauna nang umibes. Hindi na niya hinintay na ipagbukas siya nito ng pinto. Siya nang kusang umibes ng sasakyan. Tahimik nilang tinahak ang isang bahay malapit sa villa na tinuluyan niya noong dumugo ang ilong niya. Ayon kay Frank, hindi na gaano magandang lagay ni Annalie. Malala na raw ang kidney failure nito at naaapektuhan na ang ilang organs na malapit sa mga bato nito. Hiniling daw nito kay Frank na makausap siya. Sa kung anong dahilan ay hindi niya alam. Are you ready, Richilda? Mahinang tanong ni Frank sa kanya. Sinupil niya ang kabang nararamdaman. Tumango siya bilang sagot. Si XP, ang una niya nakita na mabuksan ang pinto ng silid. Kalong nito si Lilac. Nakatunghay ang mga ito kay Annalie na nakaratay sa kama. Baka sa mukha nitong pagod at puyat. Halata rin hindi ito nakapag-ahit ng ilang araw. Lumapit sila ni Frank kay Annalie. Tila noon lang nito napansin na naroroon na sila. Richilda, sambit ni XP. May nabakas siyang pagkasabik at kislap sa mga mata nito, pero naglaho rin agad iyon, kaya duda siyang baka pinaglalaroan lang siya ng mga mata niya. Pagkatapos tapikin ni Frank sa balikat si XP, lumapit ito, nakapikat na si Annalie at bumulong dito. Marahil para ipaalam ang presensya niya. Unti-unting dumilat si Annalie. Ngumiti si Annalie na makita siya. Kapag kuwan ay bumaling ito kay XP. XP, iwan mo muna kami, mahinang sabi ni Annalie. May ilang tubo nakakabit sa katawan nito. May kalakihan din ang tiyan nito. Sanhi marahil ang dialysis na ginagawa rito. Ayon kay Frank, nagpilit itong umuwi na sa bahay pagkagaling sa ospital. Nanghina ang tuhod niya sa nakitang kalagayan nito. Annalie, what's the meaning of this?
Nagtatakang tanong ni Expedito. Frank, ilabas mo muna sina Expe at Lilac. Lilac baby, go to Dada Frank. I have to talk to Tita Richilda here. She's a friend of Mommy. Halata nag-aalinlangan si Expe na iwan ito. Hindi niya napigil ang liham na masaktan. Mahal ni Expe si Annalie. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa babae. Yes, Mommy. I love you, Mommy. Don't sleep yet, ha? Humihikbi ang sabi ni Lilac. Noon niya napansing namumula ang mga mata ng bata. Malamang nakagagaling lang nito sa pag-iyak. She couldn't imagine how hard it was for an innocent child to see her mother slowly dying. Bumaba ito mula sa kandungan ni XP at lumapit kay Frank. Kinarga ni Frank ang bata at nagpatiunan ng lumabas. Nanatili nakatayo lang doon sa XP. Hindi na niya mabasa ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Nang tila matauhan ay humakbang ito palapit sa kanya. Ginagap nito ang kanang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Tila humihingi ito ng pangunawa sa kanya. One day, we'll talk. Anito, bago tahimik na umalis. Nabaling atensyon niya kay Annalie nang sumara na ang pinto. Sa kabila ng mga nakakabit sa katawan nito, ay nakuha pa nitong ngumiti ulit sa kanya na tila wala itong nararamdamang kirot dulot ng pinagdaraanan nito. She could feel her warm and kind-hearted spirit. Hi, have a seat. Itinuro nito ang silya malapit dito. Umupo siya. I'm Annalie. At yung bata kanina, si Lilac, is my baby. Pasensya ka na ha, kung pinasabot ko pa si Frank para lang madala ka rito. I hope you don't mind. Ngumiti siya bilang assurance na okay lang iyon sa kanya. Ayos lang. I presume na hindi ko na kailangan sabihin ang pangalan ko. Biro niya. Ang ganda-ganda na anak mo. Yeah, she's an angel. Puno ng pagmamahal kung ilarawan nito ang anak. Nagtataka ka siguro kung bakit kita gustong makausap. Palihim niya na higit ang kanyang hininga. Nararamdaman niya may kinalaman iyon kay XP. Medyo, tungkol ba ito kay XP? Yes, sinasabi ko na nga ba? Naku, kung tungkol yon sa nakita mo noon nag-shooting kami rito, wala iyon. Mabait lang talaga si boss. Ngumiti ito. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Wala ka namang ginagawang masama. Ang totoo, masaya akong makita masaya sa XP. Sa totoo lang, sa loob ng mahigit 3 taon, ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ulit ng totoo. At iyon ay dahil sa'yo. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Hindi kita naintindihan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nabanggit na ba sa iyo ang tungkol kay Alden? Pahapyaw inilahad ni Frank kanina ang tungkol sa pagkakaibigan nito ni Alden at ni XP. Ayon dito, malaki ang naging impluwensya ni Alden kay XP sa kung ano ito ngayon. Maliban doon ay wala na. Hindi lahat. Magkakaibigan sina Alden, Frank at XP. Naipakilala pa lang ako ni Alden sa kanilang dalawa. Nakita ko agad ang matinding bond nila. Tila magkakabuhol na mga bituka ng tatlong yan. Nang maagang matuon ang tensyon ni Frank sa negosyo ng pamilya, ay lalo naging malapit sina Alden at XP sa isa't isa. Para nakababatang kapatid kong ituring ni Alden si XP. Sobrang protective siya rito. Alden fondly called him Expedito. Huminto ito sandali at pumikit na para may inaalala. Naaalala ko pa na si XP ang pinakamakulit sa kanilang tatlo. May kaangasang taglay pa nga iyang si XP. Napapangiti pang sabi nito. But after that night, I never saw him smile that way again. According to Annalie, to protect XP, si Alden ang nakipagkarera para sa binata. Namatay si Alden nang banggain ng kalaban na sinasakyan nito at tumilapon iyon. From that moment on, XP blamed himself for Alden's death. Ipinagkatiwala ni Alden si Annalie kay XP. Matagal daw bago ng desisyon si Annalie na tanggapin sa buhay nito si XP. Sinabi rin ito sa kanya ang rason. Ilang beses na raw itong niyaya noon ni XP na magpakasal na mga ito, ngunit sa tuwing na ay tumatanggi si Annalie. Alam ko kasi hindi niya ako mahal at dalala ng obligasyon kaya gusto niya akong pakasalan. Ayaw ko matali siya sa isang kasal na hindi naman siya magiging maligaya. Nag-aalala ako para kay Lilac dahil baka gamitin siya ng mga kamag-anak ko para makuha ang mga naipundar ni Alden. Pero sa bandang huli ay naisip ko hindi ako dapat maging selfish kaya tinutulan ko makasal kami. Bukod pa sa mamamatay na rin ako. Alam ko naman na anuman ang mangyari, hindi niya pababayaan si Lilac. Wala na rin kasi ako mga magulang na pwedeng tumingin sa anak ko.
Ayokong ipaubaya siya sa mga kamag-anak ko. Pagtatapos ni Annalie, napakalaking revelasyon ang nalaman niya. Dahil doon, mas minahal niya ang binata. Hindi na mahalaga sa kanya kung kanino niya nalaman ng lahat. Naiintindihan niya ito. Nang matapos ito sa pagkukwento, ay namayaning katahimikan sa pagitan nila. Bakit mo sinasabi mga ito sa akin? Tanong niya kapagkuhan. Dahil alam ko hindi kikilos ng kusa si XP para sa pansarili niyang kaligayahan. Mas pipiliin niyang mahalin ka sa malayo kaysa sirain ang pangako niya kay Alden. Mahal niya ako? Gulat na tanong niya, sabay turo sa sarili. Nakangiting tumango ito. Wala siyang bukang bibig, kundi ikaw, mula na magtrabaho ka sa department niya. Pero, fiancé ka niya. Hindi yata maaatin ng konsensya niya na iwan ito ng binata ng dahil lang sa kanya. Bilang pagtanaw ng utang na loob at pag-ako na responsibilidad na namatay na kaibigan, ay ipinangako nitong aalagaan si Annalie na noon pala ay nagdadalang taon na kay Lilac. Kung kinakailangan lumayo siya ay gagawin niya para hindi masaktan si Annalie. Kahit ngayon lang niya ito nakilala, ay alam niya mabuting tao ito, kaya karapatan nito maging masaya. Umiling ito. Matagal na ako nakikipagkalas sa kanya. Ilang beses ko nang ipinaliwanag ang rason ko, pero hindi siya nakikinig. Ayoko matuloy ang kasal ni Richilda. Gusto ko siyang lumigaya. Isa pa, malapit na ako, ma'am. Huwag mong sabihin yan. Maitim na tutol niya sa sasabihin nito. Pagak na tawa lang ang isinukli nito sa kanya. Matagal ko nang tanggap na hindi na ako magtatagal. The only reason why I'm trying to be strong is for my daughter Lilac. Ayoko pa siyang iwan, pero hindi na rin ako nag-aalala para sa kanya. Nandiyan naman ang mga kaibigan ni Alden to take care of my precious daughter. I know that XP and Frank will do their best to protect her. Nang mawala si Alden, ay si Lilac ang naging lakas ko. Parang may bumara sa lalamunan niya. Her heart went out to her. Nalulungkot siya para dito. Halata ang matinding pagmamahal nito para kay Alden. At sa tingin niya, ay ganoon din katinding pagmamahal ni Alden para dito. Sayang, at huli na nang malaman nito na nagbungang pagmamahalan nito at ni Alden. Nang isilang si Lilac, ay na-diagnose naman ito na may sakit sa bato at malala na iyon. Hindi biro mahigit 2 taong pakikipaglaban nito sa naturang sakit. Pero sa kabila niyon, isang matatag at walang bahid ng hinanakit na babae ang nakikita niya sa katauhan nito. Hindi mo ba mahal si XP? O minahal man lang? Naisipan niyang itanong dito. Wala ko ibang minahal kundi si Alden. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong siya lang ang lalaking mamahalin ko habang nabubuhay ako. I was so devastated when he died, but I had to accept it. As for XP, gaya ni Alden, I only saw him as my younger brother. Siya ang nag-aalaga sa nagtatanggol sa akin at sa mga sakim at mapang-api kong kamag-anak. Si Lilac tan talaga ang rason kung bakit napapayag ako ni XP na makipagrelasyon sa kanya at tanggapin nung unang proposal niya. Nag-aalala kasi ako noon na kapag dumating ng oras ko, ay sapilitang kunin ng mga kamag-anak kong anak ko para sa lahat na naiwan ni Alden. Pero na-realize ko na ngayon kung anong tamang gawin. Bakit hindi mo nalang ipaunawa ulit sa kanya ang katwiran mo? Richilda, don't you see the point? Bago pa nito madugtungan iyon, ay napangiwi ito. Mabilis na dinaluhan niya ito. Akmang tatawagin na niya sina Frank at XP, pero pinigilan siya nito. Don't worry, kaya ko pa. Mamaya mo na sila tawagin. Gaya ng sinabi ko kanina, masyado matigas ang ulo ng isang iyon at magpupumilit pa rin iyon na tuparin ang mga binitawang pangako kay Alden. Kahit ako na mismo tumatanggi, sa sobrang guilt na nararamdaman niya, hindi na siya nakikinig sa akin at kay Frank. What I want you to do is kung maaari, ikaw na magtapat sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Bakit ako? Saka, hindi ko naman siya mahal. Aniya, sabay iwas ang tingin dito. She smiled knowingly. Babae rin ako, Richilda. Hindi mo pwede ikaila sa akin na mahal mo rin siya. So please, ikaw na una magsabi sa kanya na mahal mo siya. Baka sakaling mapabago mo ang isip niya. I'm setting him free through you. Gusto ko maging masaya kayo. Dahil masaya ako sa kabila ng nangyayaring ito sa akin. Dala ng matinding emosyon ay niyakap niya ito. Tuloy-tuloy na nagpataka ng mga luha niya. Napakabuti talaga nitong tao. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Annalie. You've given me so much na dapat ay ako nagbibigay sa'yo. Pero ako,
Ngayon na nga lang tayo nagkakilala. Wala pa akong ginawa kundi umiyak sa harap mo. Natatawang sabi niya nang maingat ako malas siya rito. Pinahid din ito ang luha gamit ang kamay na may dextrose. It's nothing. Just promise to love Lilac kapag ikinasal na kayo ni XP. Huwag niyo siyang pababayaan. I promise. But please be strong. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Gagaling ka pa. Have faith in God. Yan nga ang tagal natin nag-uusap. Pero kere mo pa rin. Biro niya. Ngumisi ito. I know. Kung hindi man ibigay ng Diyos na gumaling ako, masaya akong aalis sa mundo. Alam ko nagampanan ko naman ng maayos ang papel ko dito sa mundo. Naging masaya ako sa piling ni Alden bago siya namatay. That alone makes my life worth living for. At kung papipiliin ulit ako ng tatahaking landas, itong landas pa rin na ito ang paulit-ulit kong pipiliin. Alam kong ganoon din si Alden. Kung mabubuhay ulit siya at kakailangan ulit niyang ibuwis ang buhay niya para kay XP, gagawin niya. Kaya bang gawin ni Richilda ang hiling ni Annalie na siya na ang magtapat kay XP mga ka-felisidad? Pero sana lang ay tanggapin ni XP ang pagtatapat ni Richilda. Kaya naman, abangan!